Ito yung ayaw ng karamihan na pagkain ng mga Arabo dahil masyado siyang matrabaho. Matrabaho talaga siya pero sa akin petiks lang kasi wala namang nanggugulo sa akin sa kusina. So kailangan natin dito ng Egyptian rice. Nag-iisip nga ako kung ilang cups yung gagawin ko dahil ito yung request ng border namin. 2 cups lang sana kaso nakukuntian nga ako kaya ginawa kong 3 cups. And then hugasan lang muna natin ito. Egyptian rice, kamatis, bawang, sibuyas, parsley, mint, dill, coriander, lemon juice, Depes Roman, olive oil, salt, turmeric powder, cumin, coriander, curry powder, optional lang yan ha. Mix spices, mix. Black pepper powder. At make sure na makombine siya lahat. Kung pwede mag-gloves kayo. Ay, ayan na naman tayo sa gloves. Masyado kayong ma-issue sa gloves, Diyos ko. Ito yung main character ng ating recipe ngayong araw. So, hugasan muna natin to, no? Grip leaves. Or warag inap. Na-prepare ko na lahat ang mga kailangan natin. Dinagdagan ko yun ng basal at kusa kasi mahilig talaga sila dito niyan. Yung sa sibuyas pala, pinakuluan ko muna yan. At gusto nila is yung white onion. Ayaw nila yung red. At ang mahilig nitong white onion, yung amo kong lalaki. Sana hindi pala makancel yung flight nila mamaya, no? Kasi pauwi na sila at sana makakauwi sila dito sa bansang Kuwait na walang aberya. Alam naman natin na magulo ulit. Hindi natin ma-predict yung dalawang bansa na yun, guys. Magugulat ka na lang talaga sa news. Natapos ko na yung kusa. And then dito naman tayo sa grape leaves. So madali lang to, guys. At gusto kong ipaalam sa inyo na ganito yung technique ko sa pagbalot ng warag inab. Alam ko na may kanya-kanya tayong paraan kung paano magbalot nito. Sa paraan na to, mas komportable talaga ako dahil alam ko na mas mahihigpitan ko talaga yung pagbalot ng warag inab. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na sa bahay na to, hindi problema yung gloves. Hindi naman natin talaga maiwasan na meron talagang mga amo na mahigpit sila pagdating sa pagkain. Pero dito sa bahay ng amo ko, guys, naku, walang problema yan. Pagkatapos kong mabalot lahat, ay pinrepare ko naman tong karne. Ito na lang yung natira, guys, 2 piraso. Mahilig kasi sila dito sa warag inab na merong karne yung sa ilalim, ganun. Itong sauce naman, galing to sa ating rice mixture. Tapos, naglagay ako dyan ng butat. Dito yung mga, sira na onion. Ay, hindi siya sira, guys. Naputol-putol na ba? Hindi ko na siya kayang, hindi na siya magagamit ganun. Lagay natin dyan. Tapos, lagay natin tong karne sa ilalim. So, 2 na lang kasi natira. Pang matchpus ko sana yan eh. Lagay na lang natin dito kasi. At, ito na lahat yung ating warag inab. And, kusa, basal. So, konti lang, no? 3 cups lang to na Egyptian rice. Ganito yung ginagawa ko sa kusa, guys, para hindi lalabas yung kanin. Hindi ko siya pinupuno, hindi ko siya dinidiin kasi nag-expand yung Egyptian rice, 'di ba? Alam natin 'yan. And then, lalak natin 'yan. Ganyan lang siya. So, lagyan na natin dito. Natapos na nga natin to. So ngayon ay gagawa naman tayo ng sauce. At ganito pala yung way ko sa paggawa ng sauce ng ating warag inab. Nagigisa ako dyan ng maraming bawang. At kung ano yung pinaglalagay ko ng mga baharat pampalasa dun sa rice, same lang din dito. Ang kaibahan lang, nag-add lang ako dito ng konting tomato paste. 1 beef cubes. And then maglalagay din ako ng tamarind. Lemon pwede naman. At pag nahalo na ito at lumabas na yung aroma, maglalagay na tayo ng mainit na tubig. Depende kung gaano karami yung lulutuin nyo na warag inab. And then tinimplahan ko ng asin at pakuluan ko lang yan. Konting kulo lang ganun. Then okay na yan. So kagabi ko pala to ginawa. Kaya kaninang umaga, pag gising ko, pumunta agad ako ng kusina para maasikaso ko nga ito. So naglagay ako dyan ng mint leaves and then lalagay natin yung sauce. O, diba? Nakalimutan ko pa na dapat inuna ko paglagay yung
mabigat na plato, pero okay lang, hindi naman lumabas yung mga kanin nito nung naluto na. Bali, 2 plato yung nilagay ko dyan para talaga mag-tuck in yung warag inab. So sinalang ko to sa mahinang apoy sa loob ng 3 oras. Straight yan guys. Mahinang apoy lang talaga para maganda yung pagkaluto ng warag inab at walang lumabas na mga kanin. At gustong gusto ko yung amoy nito. O alam kong wala kayong pakialam. Wala lang, na-share ko lang guys. Dito nga, isang katangahan yung nagawa ko. Hindi ko pala na-play yung video pag flip ko nito. Sayang guys, nagsasalita pa naman ako, nag-e-explain. So ganito yung gusto nila sa warag inab, maraming sauce. Ayaw nila yung dry. Tapos hindi ko na nilagyan ng mga harakat or decoration. Kasi konti lang naman yung kukunin ko dito para lang sa border namin. Tapos yung iba, lagay ko na sa taladya. Yun lang, syukran!